5 hours ago. O, tama. Ito nga guys. Ito. Pakinggan natin to guys. Pakinggan natin. Pero ABS-CBN kasi ito eh. Ito si Magandang hapon sa inyo, Attorney Terry, Alex. Wait lang. Mukhang masyadong mahaba yata yung 15 minutes, no? Ito. Ito na lang. Teleradyo. Itong kabataan na ito, mga makakaliwang ito, tungkol dito sa aming vote buying daw, kung ano-ano mga kwalifikasyon ng aming mga nominees, walang kaugnayan yun doon dito, attorney. Opo, siguro po dahil sa dami ng kasong nasampa against Duterte Youth, medyo na... Pero bago yan guys pala, naalala ko, meron pala siyang statement dito. Dali. Hindi na youth. Ito. Sana naman matauhan tong Comelec. Napaka-grave abuse of discretion talaga. Pang masabi ko sa inyo, binoto kami ng 2 milyong Pilipino. Diba? Ano sabi nung Kabataan Party List? Deserve daw namin to. Binoto lang sila ng 300,000. Kami binoto ng 2,300,000. Bakit ganun ang mga Pilipino? Dahil naniniwala ang ating mga pulis, sundalo, OFWs at milyong-milyong Pilipino na yung ginagawa namin, yun dapat ang gawin. Sino ang kaisa-isang nag-file sa Kongreso ng panukalang batas para ibalik ang death penalty para sa mga kurakot, mandarambong, teroristang NPA at heinous criminals? Walang iba, Duterte Youth Party List. Ang tanong, may nangyari ba? Nag-file ka? Meron aprobado ba? Hindi, di ba? Bobo. Tragis, nag-file lang pero hindi naman aprobado. Hindi naman Sino ang nakikipag-away? Para ang inyong mga anak at ako, after nyo alagaan ng ilang taon ay hindi ma-recruit ng NPA sa kolehiyo. Kami lang nakikipag-away doon. At masabi... Naku, magagalit na naman sa'yo si Paduano, okay, si Akop, di ba? Binarabarangan niya yung asawa mo or kapatid mo ba yon? Binarabara niya sa Kongreso, di ba? Wala kang karapatan. Ngayon ka lang humatin sa hearing, tapos sasabihin mo, kayo lang ang merong pagmamalasakit sa bayan. Ngayon, sinasabi mo ulit, nako po, utak niyo talaga eh. Kaya kayo pinagtatawanan. Ngayong eleksyon na ito, wala kami kahit isang poster, wala kaming TV ad, wala kaming radio ad, hindi kami katulad ng napakaraming party list dyan na gumagastos ng hindi lang milyon, daang milyon pa para makaupo lamang. Ang inyong Duterte Youth Party List, hindi nangungurakot, nagpapanukalang batas pa para ma-death penalty lahat. Hindi daw nangungurakot, pero ilang batas yung nagawa? Isa lang yata sa buong 6 years nila guys, no? Mula 2019 hanggang 2019 to 2025, isa lang. Tragis. Isa lang, mga kapsat, no? Teka lang, meron na tatitin ko Check ko meron yung comparative, no? Kabataan versus, dali lang na-share ko yata yun Wait lang mga kapsat. Wait lang check ko lang. Alam ko na-share ko yun Kabataan versus Duterte Youth. Alam ko na-share ko yun Dali lang guys ito tingnan nyo guys Sabi ko sa'yo, na-share ko to ano na, Cardema? Ano na? Asan yung pinagyayabang mo? Duterte Youth Party List, sa buong 6 years? Ibig sabihin, nung first term mo, 3 years, wala kayo nagawa. Nung second term niyo, isa lang ang nagawa niyong bill? Kumpara sa kabataan? Agoy! Mahiya ka naman! Isa lang Anak ng kamote. 'Di ba? Infinite stream. Di ba? Ngayon nag-file yung Kabataan Party List, 'di ba? Na ganyan ang mangyari sa inyo. Galit na galit kayo sa Kabataan Party List kasi hindi naman kasi kabataan. Hindi na kayo youth. Iba na kayo, overqualified na kayo. Ikaw nga 40 years old ka nang. Putragis. Youth pa ba? Hanggang ngayon ikaw pa rin nagsasalita sa Duterte Youth? Hindi naman ikaw yung nominee diyan. Naku po, ano ba ang ginagawa mo at kapit ka ng kapit, na youth ka pa din. Nakamote talaga to si Cardema. Putragis. Mapsat, isa lang ang na-file. Filed bill, isa lang. Iisa lang. My goodness, sa buong 6 years nila, 2 term yon, 3 years plus 3 years. Iisa lang mga kakabsat. Kumpara naman sa kabataan, 174 na ang na-file nilang bill mga kabsat. No? Kahit ganyan-ganyan si Raul, no?
na at least kahit paano meron tayong nakikita mga kabsat. Hindi tulad dito sa Duterte Youth, my goodness. O di ba? Saan ka pa? Kamote talaga. Oo. O siya, tuloy natin. Balik sa taas, balik sa taas. Nasaan na siya? Cardema, nasaan ka na? Nag-iiyak-iyak ka dyan eh. Saan na si Cardema? Cardema, asan ka na? Ay, wala na. Ayun lang. O, dito na tayo. Ano ba to? YouTube. Sige, pakinggan natin. Kabataan Party List, Mabsat. Pakinggan natin tong Kabataan Party List. Oh, si Attorney Kabataan Party List. Okay, here we go. Nako, ABS-CBN pa mga kabsat. ABS-CBN guys, sorry. Congresswoman-elect Rene Co. Hi, Attorney Rene. Welcome back to Attorney Rene. TM. Magandang hapon sa inyo, Attorney Terry, Hello. Alex, sa lahat ng mga tagapakinig ng Anong Take Mo. Teka muna, bagong lahat. Bakit mo naman inaawan yung Duterte Youth Party? Sabi mo dun sa proclamation, parang deserve nila. Wait lang, bilisan natin. Bilisan ko lang. Bakit deserve ba talaga nila, Attorney? Sige. Teka lang, bilisan natin. Pasok. Hindi ma-proclaim. Grabe ka naman. Rene, bakit mo naman yung sinabi? Ang totoo naman ay kaaway actually ng buong sektor ng kabataan. Ang Duterte Youth, na in the first Pantay place, tayo hindi dyan. naman kabataan. Yung Yun motion lang. to suspend ng proclamation nila ay sunod sa dalawa na nakabinbin na disqualification cases sa kanila ay deserve lang na maigrant at magkaroon ng order yung COMELEC na gawin ito dahil una ito yung stance na matagal ng mga youth groups nung 2019 pa nag-file. Natalo sila, natalo. Unconstitutional. Hindi sila nanalo, talo sila, talo. It is because Carla hindi Leo. nila ginawa ang publication requirement alinsunod sa constitution, alinsunod sa batas. If ever na makalusot yung registration nila without going through that requirement, they will be the only party list since the existence of the party list system in 1995 to have gone through such na requirement without publication. Walang Ikalawa, publication. syempre, nandyan yung napakarami nilang electoral violations. Agoy. Yung material misrepresentation dahil hindi naman totoong youth sector member si dating first nominee Ronald Gardema and actually 3 of its other nominees as well na inisempa ng 2019, and up until now he continues to speak for Duterte Youth even though he's 40. Bakit hindi Agoy! yung other supposed youth nominees ng Duterte Youth? So Kaya nga. mga sala ang Duterte Youth sa kabataan. Nandiyan na rin yung red tagging na yun yung subject ng bago naman na disqualification case sa kanila filed lang last month, And so, yung para sa mga kabataan, and nakita naman natin yung clamor online, yung support doon sa word na yun, deserve po talaga yung nangyari. Pero Attorney Rene, ngayon ng Duterte Youth, parang kine-question nila ang timing ng COMELEC for this move. Sabi nila, bakit hinayaan pa silang mag-assume ng seat doon sa previous congresses in 2019 and 2022? Pwede namang noong 2019 pa ito inungkat. Bakit ngayon lang daw? Well, actually, sa amin din naman, sa bahagi ng youth groups na nag-file, they actually filed a motion to resolve, 2 months ago. Because dapat 5 years ago pa itong na-resolve. The COMELEC rules provide na dapat this was supposedly resolved within 10 days after matapos yung hearings. But 5 years have lapsed. Sa bahagi ng youth sector, aggravated kami na may someone dyan purporting to be youth pero hindi naman bit-bit yung mga issue ng kabataan. Hindi naman binitbit ever yung pangailangan namin sa edukasyon na dapat ito'y tunay, libre at de kalidad. Di rin binitbit yung pangailangan namin sa mga abot kamay na serbisyo, yung mga trabaho, etc. And in fact, ang mukha nga ay ginamit nila yung vehicle, si Ronald Gardema in particular, ginamit niyang vehicle yung National Youth Commission and yung pagiging Duterte Youth Party List para magpakatrapo, para mag-set up ng sarili niyang political dynasty because 'di ba siya and ang kanyang asawa, they tried to run for local government ngayong 2025 pero sa kasamaang palad ay hindi naman sila naihalal, So we see all these, yung kanilang hindi pag-resolve ng resolution ng disqualification as a grievance. Kami gusto na namin ma-resolve na, and what better time than now, when it should have been done yesterday, 5 years ago. Teka muna, parang I take exception to what you were saying that 40 years old, hindi na youth. Baka youth in the mind. Former NYC Chair Gardema na youth pa rin siya. Kasi chairman siya ngayon ng Duterte Youth. And I think ang sinasabi ng mga tao, under the party list law, and even under SK ba, di ko alam, pero under UN definitions of the youth,
hindi na siya youth. Tama ba? Under UN definition, no, parang hanggang 40 lang. Pero Oh. under Philippine law, Okay. hanggang 35 lang ang kabataan. And in fact, actually, in the party list system, they have stricter requirements. Not more than 30 Yeah. years old. Diba? 25 to 30. I'm sure familiar si Attorney Terry Ridon dito bilang dumaan, no, sa pagiging kabataan. So, definitely sa qualifications na yon, applying domestic law, hindi na kabataan si Ronald Cardema. And Yun again, lang. bakit hindi magsalita yung mga kabataan Kaya na nasa nga. Duterte Youth Party List, yung supposed 3 nominees na uupo, etc. Well, very important, before giving it again to Alex, no, I think very important Morning, point Jumong naman yung, to be TV. fair to Duterte Youth. May sinasabi sila, this is disenfranchisement of the voters. Kasi ang sinasabi nila, we are number 2, we were able to get 3 seats, no? We were able to get millions of votes from the Filipinos, no? Tapos ngayon, hindi nyo kami ipoproclaim, where is the justice here? Kaya nga, talaga po nga tumungo sila sa Korte Suprema. And I think their hope is to basically get a temporary restraining order, no, against the COMELEC, no? So what do you think of this? Actually, interesting nga yung development na yun, although expected, no? They want to file a TRO doon sa order ng COMELEC to suspend proclamation. Pero this is to clarify, no, suspension pa lang ng proclamation until ma-resolve yung disqualification. So we leave it to the hands of the Supreme Court na makita natin sana, no, na due exercise of authority lang ng COMELEC yung ginawa sa pag-suspend dahil may dumagdag, no, yung number of disqualification cases against Duterte Youth na tama naman may legal basis, and sa bahagi ng mga sektor ng kabataan, no, may political basis dahil hindi naman nila nire-representa ang kabataan. It's high time that nasa spotlight ang youth issues, nasa spotlight yung kahirapan ng pagiging kabataan. And ang kailangan, genuine youth representation, genuine youth voices and legislation campaigns ang nasa spotlight, and hindi yung ginagawa ng Duterte Youth na red tagging lang, and even kung makikita natin yung track record nila, patsi-patsi lang yung bills na pinapasa and hindi productive sa loob ng Kongreso. So, Madragin. Attorney Rene, ano naman ang reaksyon mo, no, doon sa sentimiento, syempre, nung ilang milyong bumoto sa kanila na sinasabing parang napapag-initan lang kasi very critical sila of the administration, and there was a time they even tried filing an impeachment complaint against the President Bongbong Marcos. So yung keyword, no, is tried, pero they weren't able to make it. Sa amin, no, sa bahagi ng patuloy na clamor ng kabataan na kailangan ng masiwalat yung katotohanan kung ano ang Duterte Youth, doon tayo mag-focus. Kasi yung usapin talaga at the end of the day, ang party list system, dapat siya ay vehicle for marginalized and underrepresented sectors to have a voice in Congress. Pero ano ba ang Duterte Youth? No, ang stance ng mga naging youth groups ay hindi naman talaga sila youth, no? They don't represent the youth or the young professionals. Si Duterte ba ang constituency base ng Duterte Youth, no? Okay, Sa atin, tama. the reason why Duterte Youth has been able to garner yung gantong klaseng clout or even stay that long alongside ng ibang mga party lists that don't really represent the marginalized and underrepresented sectors is because may mali sa party list system, no? Yung sistema kung saan dapat yung mga sektor ang naka-spotlight, no, ay hindi yun yung nangyayari. Instead, nagiging vehicle to for political dynasties, for mga trapo to continue gaming the system, have a seat if tapos na yung term nila or kung ano man sa lokal. So kaya ang priority legislation ng Kabataan Party List is really to file an anti-political dynasty bill. Actually, we've been filing it since time immemorial, since Kabataan Party List was first elected into Congress. But syempre may limitations yung expectations natin kung ang kapwang nakaupo din ay mga members ng political dynasty. Pero given yung results ng 2025 elections, nakita natin na kahit sa lokal, no, may rejection ng political dynasties. We hope that the greater youth clamor for alternative politics, no, na hindi na yung paulit-ulit na lang na nahahalal, ang mag-gain ng steam so that maipasa na yung anti-political dynasty bill. So bago tayo pumunta dun sa mga plano ng kabataan for the 20th Congress, very important rin yung binanggit ni ano tawag sa kanya, Duterte Youth Chairman na Cardema, na parang pagka daw ho pinagpilitan ng COMELEC at ng kanyang mga amo, sabi parang gano'n ang pagkakasulat ng statement Para meron siyang threat Yeah. na talagang isisiwalat niya ang mga baho ng Corruption. ng COMELEC ba yan or ng parang Kongreso at COMELEC ang kanyang COMELEC. binabanggit, no? Pero ano yung pagtingin nyo dito as a final question on the matter? I would like to quote our incumbent representative Raul Manuel's statement on this, no, self-serving, no, hindi kailangan na may threat para magsiwalat ng korupsyon. Ang gawain ng mga elected public officials natin all the time, no, is to ensure accountability, no, is prevalent in our public office. And it means kung may nakita tayong mali, kung may corruption tayong alam, isiwalat yan agad. Hindi kailangan na may condition pa para maglabas ng baho kuno
no? Ang job natin, no, is to ensure that kung ano man yung clamor. Hello, and Larangan welcome to tayo. the WVBS Online Bible School. My name is Russell Hafner, and I am the director of Malapit na matapos, sectors, malapit kung na. ano man yung calls and campaigns sa labas ng Kongreso ay mahanapan ng paraan para sila ay may spasyo sa loob ng gobyerno, no? And if gagamitin lang na platform yan para magpatuloy ng red tagging, magsiwalat mismo ng bao sa loob and mag-threaten na mas isiwalat pa further dahil hindi lang nila gusto yung nangyayari sa kanila so far, hindi po yun totoong representation in the eyes ng kabataan. Okay, so pasukin na natin ngayon yung talagang mga plano for the 20th Congress. Siyempre, I think central po talaga dito yung right to education, no? At naging tampok po talaga talakayan po ito ng election, particularly kasi pinag-usapan dito sino ba yung nag-originate ng free tuition bill, no? At I think unmistakably, yung Kabataan Party List po talaga yung nagtulak nito. Kasama syempre no, iba pa ho nating mga kasama sa loob ng Kongreso at Senado. Pero bukod pa rito, ano ba yung mga education-related, youth-related bills na isusulong po ng Kabataan Party List? Just very briefly dun sa usapin, no? Kung titignan natin very closely yung version na pumasa na what we call UACTEA, no? Universal Access to Quality Tertiary Education Act, no? It hems very closely to the version passed in the House, no? Na pinamunuan ni Representative Sara Elago ng Kabataan and Representative Antonio Tino ng ACT Teachers, who I'll be working with, no, in this 20th Congress. Pero ang unang-unang gusto natin gawin, ibalik sa pagiging tunay na libre de kalidad abot kamay na edukasyon as we first proposed noong 2017. Rep. Sara Elago proposed back then, no, comprehensive free public higher education bill, no, kung saan hindi lang tuition ang libre, no. Ang sistema kasi ngayon may tuition pa rin, pero yung bill sinasend sa CHED, tapos binabayaran ng CHED. Pero ang gusto natin mangyari, mawala yung pagkakaroon ng tuition completely, no? Kung saan yung pagkakaroon ng edukasyon bilang karapatan, no, ay pinupondohan talaga yan ng gobyerno dahil investment, no, ang kapakanan ng kabataan, ang development ng kabataan. So hindi lang magsasapat tuition, nandiyan din yung iba't ibang fees para yung mismong miyembro ng kabataan, estudyante, no, ay matiwasay yung pamumuhay habang nag-aaral, no? Hindi sila madadrive out or mag-force na mag-drop out kasi ang mahal-mahal ng boarding fees, ang mahal-mahal ng transpo, ng libro, etc. Lahat yan kasi gusto natin isagot at maging bahagi ng education budget that should be actually doubled. Dahil 3% yung education budget ng 2025, it should be 6% according to the international standard. So, priority legislation, unang-una, genuine, free, public higher education, no? Na ang gusto natin, ito na at hindi yung UACTEA. At ikalawa, no, nandiyan yung what we call the Deserve Bill, delivery of accessible services in universities bill, kung saan yun nga, sinasagot nga niya yung mga iba't ibang transportation, boarding needs ng mga kabataan, no? And of course, students' rights and welfare bill. And syempre, on the topic ng kabataan din mismo, kasi ang expectation honestly sa kabataan malungkot na paglabas mo ng school, as if you are cheap labor, ready for export na sa ibang bansa. Mahiwalay ka sa pamilya, mahiwalay ka sa mga support systems mo, kasi walang matitinong industriya sa Pilipinas na sasalo sa'yo. So ang kailangan, no, national industrialization, and it starts with recognizing yung rights ng mga kabataan, ng mga trabahante dito sa Pilipinas. So ang ilang priority legislation din namin, Magna Carta for BPO workers, no, recognizing the rights of BPO workers. So hindi sobrang bilis yung turnover rate nila. And yung pagpanukala natin ng before, no, 33,000, but ngayon maging 36,000 per month, no, na sweldo nila. And of course, yung patuloy na kampanya natin na living wage should be the minimum wage. So, 1,200 dapat siya. Yun, siguro bilang panghuling mensahe na lang at katanungan, no, from us Huling to you, mensahe na ano mga- lang yung mensahe mo doon sa mga kabataan na talagang sumuporta sa Kabataan Party List? So, syempre, ang message namin is we hear you. Lahat tayo dito nagkakaisa. Gusto natin ng alternatibong politika, ng pagbabago na tunay at ng pag-asa. And it starts with all of us, no? Ang ating aim, no, gumawa ng pinakamalaking network of na hindi bad word ang activism, but it simply means na lahat tayo tumatayo, kumikilos para buuin yung lipunan na deserve natin, no? And it means, no, being active in schools, in communities, in barangays, no? It's not just living it to the politicians and letting them pass bills, but us, ramdam natin yung sarili nating kapangyarihan sa pagiging on the ground, pagiging active all the time. And syempre pagkakaisa sa mas maraming puwersa to do that, to do these goals. Yun po. Okay, very well said. Maraming salamat, Attorney Rene. Mabuhay ka. Congratulations! Congratulations sa See atin. you in the 20th Congress. No? Thank you. Yan po mga kaibigan, si Attorney Rene Co. Ngayon po ay Congresswoman-elect Rene Co ng Kabataan Party. Maraming salamat. Thank Rene. Yung. Alright. O, nakita niyo yung difference, guys, ha? Wait lang. Tanggalin ko lang yung sounds, naririnig ko pa yun. So, yun mga kapsat, nakita natin yung respond dyan ni
Attorney Rene. Attorney Rene ng Kabataan Party List. Ako po, ito namang si Cardema, ako po. Talagang siya pa rin nagsasalita sa kanyang grupo. Anong silbi ng mga nominees diyan? No? Ano pa ba? Talagang kapit na kapit si Cardema diyan, Ma'am Sat. Agoy. O siya, Ma'am Sat. So magtatapos lang tayo eksakto alas 12 kasi alam niyo naman may gagawin tayo, guys, no? May hinahabol din ako. So kita-kitsa lang tayo ulit mamayang gabi. Live stream na naman tayo. Pag-usapan natin yung pinaka-latest kung ilan na ba lahat kasi so far marami-rami na yung mga courtesy resignation, Ma'am Sat. So hanggang sa muli, pasensya na, Ma'am Sat, hindi ko kayo so shoutout sa inyo lahat, Ma'am Sat. Magandang tanghali. Lunch time na. So mag-lunch time na po tayo. Alright, thank you very much. Have a nice day. Kita-kits tayo mamaya. Bye-bye.